Welcome everyone to Weekly News and IDW Mini Major Tidbits, and the topic for this video is Pilipinas, top rice importer for 2025. Hindi pa tapos ang 2024 pero nagbabadya na naman ang ating hashtag Pilipinas #1 slogan dahil sa ating mga rice imports. How fun is it na tayo ay may hitik na mga lupa, ngunit import pa rin ang, or at least import pa rin ang import sa ibang bansa ng bigas, ng mga palay. Back in 2020s, tayo ay pangwalo sa mga pinakamalaking producer ng rice. Pero bakit ba tayo pa rin, or bakit tayo rin ang import ng mga bigas? Naumusan pa natin ang China na themselves are one of, if not the largest producer and consumer of rice sa buong mundo. Isa sa mga pinakamalaking dahilan nito bukod sa, again, El Nino that scorched at sumunog sa bansa, and El Niña that soaked and flooded our rice fields, ay ang ating mga makalumang paraan ng pag-aararo at mga makinarya para kumuha, or at least, I don't know what you call that, pero yung I guess pag-araro, pag-ani ng bigas at infrastruktura sa pag-warehouse ng ating mga ani. All year round tayo nagpo-produce ng rice, pero dahil sa ating mga makaluma at mano-manong pag-aani ng mga palay, hindi katakatakang tayo pa rin ay isa sa mga pinakamalaking importer ng bigas. Dapat mag-invest pa ng malaki ang ating gobyerno sa pagpapataas ng ating efficiency at pagpapalakas ng ating produksyon sa sektor ng agrikultura. Mag-invest at i-loan sa mga magsasaka ang mga makinarya at traktora na tutulong sa kanilang pag-aararo, which could alleviate their pains. Lalo sa likod dahil nga maghapon silang nakayuko, di ba? Maghapong nakatayo, tapos nakayuko habang nag-aani ng bigas. Dapat mag-invest pa ng malaki ang ating gobyerno sa mga ganitong industriya. As I said in the PUV modernization program stuff, kailangan natin mag-invest sa ating manufacturing at agriculture industry. Kasi kung wala yun, hindi tayo juche, hindi tayo self-reliant. Kailangan natin na hindi tayo umaasa sa import ng iba, or at least even just yung mga basic needs natin. Yung kanin, yung bigas, kailangan nasa atin ang mga makinarya ng paggawa, hindi nasa Vietnam, nasa fucking anywhere in Southeast Asia. Dapat yung ini-import natin, yung mga highly specialized na, and even that should not be the case. Kailangan natin lumakas pa ang makinarya at yung manufacturing at agriculture industry natin. Kasi nga, kung magre-rely tayo sa ibang bansa, we will rely on free trade agreements, sa mga tariffs, sa mga tax, at sa import prices. Kaya dapat hindi tayo nagre-rely sa ibang bansa para mag-supply ng ating mga basic needs, which again includes manufacturing tulad ng mga paggawa ng PUVs na dahil gustong ipa-phase out ng gobyerno yung mga traditional GPs at ang mga agricultural products, which includes meat, fucking poultry, fucking vegetables, fruits, at again, this one, rice. Kumbaga, how big of a shame is it ba? Or at least we have a land, or we have lands reaching far and wide, hitik at napakalaki na produksyon ng bigas, tapos tayo, import pa rin tayo ng import kasi hindi natin mapunan yung ating demand mismo. Palawakin pa dapat ang ating mga land reform at ibigay ang kapiraso ng lupa sa ating mga magsasaka nang mapunta sa kanila ang mga lupang buong buhay nilang pinagtatamnan. Kumbaga, that will be the fruit of their labor. Wala tayo sa sistemang feudal na hindi sa kanila ang lupang kanilang pinagtataniman. Tapos magbibigay sila sa may-ari ng lupa ng tax sa paggamit ng lupa na yun. Kumbaga, hindi na to feudal system, hindi na to prehistoric, colonial na industriya at again, period. This is the modern age. Tapos, hindi pa rin hawak ng mga magsasaka ang titulo ng lupa na kanilang pinagtataniman.
The comprehensive agrarian reform by Marcos last year was a good step kasi binibigyan na ng lupa or pinamimigay na yung ilang mga lupa para sa ating mga farmers na magkaroon ng kanilang sariling lupa. Ang video clip na ito ay galing sa aking series na News Worthy Recap. Check the entire video for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure would be interesting to you personally. Insert your name here, I don't fucking know. Salamat sa panonood mga kabang. For me, like, subscribe, and follow my links in socials and for Joseph that would be linked down below. So susunod muli, paalam.